Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Philippine Standard Time, it's 4:03 p.m. Isang makabatang araw po sa ating lahat. Ako to, si Ate Camille. Welcome po ulit sa bagong episode ng Makabata Teleradyo. Antabayanan ng aming palabas tuwing Lunes, 4 to 6 ng hapon. Mapapanood po ang aming programa sa CWC Facebook page, live stream at mapapakinggan naman sa Radio Magazine sa 1278 kHz. Napaka-exciting ng ating episode ngayon dahil ngayong buwan ay ipinagdiriwang natin ang National Indigenous Peoples Month at magiging panauhin natin na moderator ng proteksyon at pagpapaunlad ng komunidad ng ating mga katutubo. Mamaya lamang po yan, no? Antabayanan nyo. Pakaabangan nyo po maya-maya lamang. Pero bago yon, nais ko muna ibahagi sa inyo ang naging talakayan at naging usapin noong nakaraang Lunes para sa kaalaman ng lahat. Napag-usapan at tinalakay ng ating panauhin mula sa DSWD Protective Services Bureau na si Miss Jill Bernice Santa Ana ang usapin tungkol sa Child Early and Forced Marriage and Union o CEFMU. Sa unang bahagi ng talakayan, ibinahagi ni Ate Jill na ang kanilang bureau ang nagtitiyak na naipapatupad ang mga social protection programs ng DSWD sa mga beneficiaries, nakakapagbigay ng technical assistance sa mga katuwang na ahensya at nagsusuri ng mga datos upang masubaybayan ng mga resulta at masiguro ang enhancements ng mga programa at ahensya. Nakaatas kila Ate Jill na pag-usapan at magbahagi ng kaalaman tungkol sa usapin ng CEFMU o Child Early and Forced Marriage and Union. Batay sa pag-aaral, ayon kay Ate Jill, ang child marriage ay nagdudulot ng matinding epekto sa buhay ng bata dahil pinipigil nito ang kanilang karapatan na maglaro, mag-aral at magdesisyon para sa sarili. Marami sa kanila ang nakakaranas ng emotional at physical abuse, maagang pagbubuntis at paghinto sa pag-aaral. Dahil dito, nawawala ang mga oportunidad para sa mga maayos na kinabukasan at mas lumalala ang siklo ng kahirapan. Sa usapin naman ng karapatan ng mga bata, ito ay isang anyo ng pang-aabuso na dapat tugunan sa pamamagitan ng edukasyon, proteksyon at suporta mula sa pamilya at komunidad. Dako naman tayo ngayon sa Division Updates. Una muna sa aming Division ng Public Affairs and Information Office. Ito ang updates natin noong nakaraang Martes, October 7, naging panauhin ng CWC ang isang foreign media mula sa Deutsche Welle. Ito ay isang Germany state-funded television network na nakabase sa UK upang magsagawa ng isang in-depth interview kasama si Yusek Angelo M. Tapales o si Kuya Jello. Sa unang bahagi ng interview, pinakilala muna ni Kuya Jello ang CWC. Binanggit niya ang mga matagumpay na pagpapatakbo ng Makabata Helpline 1383 na ngayon ay umaandar na ng 24/7. Pati na ang pagtaas ng bilang ng mga natatanggap na tawag at mga natutulungan ng ating ahensya. Mas naging malalim ang interview ng talakayin na ang nakakabahalang issue tungkol sa online sexual abuse or exploitation of children o SAEC at ang child sexual abuse or exploitation of materials ang SISAEM sa Pilipinas. Malugod naman na binalita ni Kuya Jello na ang ating pamahalaan ay hindi mapapagot at hindi titigil hanggat hindi nagsasawa ang mga kriminal na nang-aabuso ng mga bata online at offline. Pinabatid din ng maraming ahensya ng pamahalaan at private sector at NGOs ang nagtutulong-tulong para wakasan ang patuloy na committing ng OSAEC at production and proliferation ng SISAEM.
Sa pagtatapos, naging makabuluhan ang naging interview. Ang mismong journalist na si Mr. Joel Dolroy ay namangha sa mabilis na pag-unlad at aksyon ng pamahalaan para sa pagsugpo ng issue ng USAID-CSAIM sa Pilipinas. Pangalawang ulat mula sa payo para naman po sa impormasyon ng lahat, no? Ito po ang ating calendar of activities sa ating National Children's Month celebration. Una sa lahat ay ang Talakayang Makabata, the 2025 NCM Press Conference na gaganapin sa DSWD Central Office sa October 23, 2025. Para naman sa ating National Children's Month Kick-Off Ceremony, ito ay gaganapin sa Crown Plaza Hotel, Quezon City sa November 7, 2025. Pagdating naman sa National Play Advocacy Week, tayo ay mag-conduct sa local government unit ng Quezon Province sa November 15, 2025. And then ang ating National Children's Month sa House of Representatives ay ating gaganapin sa Batasan Pambansa, Quezon City sa linggo ng November 17 to 20, 2025. Ngayon naman, yung ating 8th Conference on Parenting in the Digital Age ay ating gaganapin sa pamamagitan ng Makabata Teleradyo Program sa November 17, 2025. And last but not the least, yung ating culminating ceremony or activity, ito ay ating gaganapin sa SM Sky Dome, SM North EDSA, Quezon City sa November 26, 2025. Pakaabangan nyo lang po yan, no? Subaybayan nyo lamang ang aming mga real-time posts ngayong Nobyembre sa official Council for the Welfare of Children Facebook page. Gusto ko rin po pala ibalita na ang official Facebook page ng CWC ay mayroon ng 76,000 followers at sa ating mga taga-subaybay, please like, share, and follow our page via www.facebook.com/cwcgovph. Yan! Okay, dumako naman tayo ngayon sa Project Management Office o PMO. Noong nakaraang October 6 to 10 ay nagsagawa ng basic orientation on psychological first aid kung saan ang mga invited resource speakers ay mula sa National Center for Mental Health or NCMH, sina Joseph Jason M. Bonifacio at si Mark Neil Francisco. Kasama ng PMO staff ang ilang kinatawan ng mga division na mula sa AFD, LID at PPRD. Lubos ang pasasalamat ng mga dumalo sa orientation na ito dahil nagbigay ito ng mahalagang kaalaman kung paano tumugon sa mga taong nasa ilalim ng matinding stress o krisis. Nagbigay din ito ng kasanayan sa pagpapakilala ng mga senyales ng stress reactions at kung paano makatutulong sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon at pag-uugali. Naging mahusay na plataporma rin ito para sa pagpapalitan ng karanasan at kaalaman ng mga kawani mula sa iba't ibang divisions na lalong nagpalakas ng koordinasyon at pagkakaisa sa paghatid ng serbisyo para sa kapakanan ng mga bata. Paalala pong muli, no, ang Makabata Helpline 1383 ay patuloy na tumatanggap ng mga ulat at konsultasyon ukol sa karahasan, abuso, diskriminasyon at pagpapabaya ng mga bata. Maaaring tumawag sa 1383, sa Smart 0919-354-1383 at sa Globe naman na 0915-802-2375. Mag-chat din sa Makabata Helpline 1383 Facebook at Instagram. I-click lang ang Makabata logo pagdating naman sa website ng CWC at para sa mga taga National Capital Region, mag-report sa eGov Super App ng DICT. I-click lang ang Child Abuse. Patuloy po nating pangalagaan at protektahan ng ating mga bata sa lahat ng panahon at pagkakataon. Tawag na po sa Makabata Helpline 1383. Ayan, para naman sa ating Localization and Institutionalization Division o LID, matagumpay naman ang ginanap na pangatlong session ng 4th e-learning for LCPC's Webinar Series 2025 noong October 8 na pinangunahan ni Ate Jade, katuwang ang Institutionalization Section, kung saan ang dalawang pangunahing paksa ay ang Restoring Futures Community-Based Rehabilitation for Children in Conflict with the Law or CICL na tinalakay ni Ate Tynes ng Valenzuela City at Child Budget Expenditure Tagging and Tracking and Public Finance for Children si Beth
na tinalakay naman ni Ate Lea ng UNICEF. Maraming salamat po muli sa suporta ng Consuelo sa activity na ito na nakalikom ng libu-libong audience mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay naman na nakapagbigay sina Ate Julie at Ate Jinky ng technical assistance sa province ng Negros Occidental sa pagdraft ng kanilang Local Child Safeguarding and Protection Policies o CSPP noong October 8 to 10 sa Murcia, Negros Occidental na dinaluhan ng 40 participants mula sa iba't ibang opisina ng province at mga partner CSOs. Pinangunahan naman ni Ate Rain ang Child Rights Advocates and Facilitators Training o CRAFT, Project ISIP Makabata Learning Series Advanced Level Pilot Implementation noong October 6 to 7 sa Tagaytay City Science National High School na dinaluhan ng 18 child participants na ngayon ay considered na miyembro ng pool of child facilitators dahil sila ay nakapacitate na rin upang mag-lead ng mga activities with children. Binigyang focus din ang RA 11930 o Anti-OSAEC, Anti-SISAEM Law sa activity. Yan, si Kuya Edgar naman po ay nakilahok sa Basic Orientation on Psychological First Aid noong October 6 to 10 sa Subic Bay Peninsular, Zambales. Ayan, pagdating kay Ate Erica naman ay nakapagbigay din ng technical assistance during the development of the Local Development Plan and Investment Plan for Children or LDIPC, organized by the Provincial Council for the Protection of Children, PCPC, of Cavite kasama si Ate Flor, Regional Coordinator ng RSCWC Calabarzon. Noong October 6 to 8 sa Batangas kung saan participants po ang mga LCPCs ng Amadeo, General Emilio Aguinaldo, Kawit, Silang at Tanza. Sina Ate Rin naman, Ate Andre at Ate Erica ay dumalo sa e-learning course Code Development Workshop on the Document Guide Minimum Standards on Child Safeguarding and Protection Policy or CSPP for Local Government Unit noong October 9 to 10 sa Richmond Hotel, Ortigas. Ang activity na ito ay isinagawa upang i-finalize ang LCSPP e-learning course content. Yan, back-to-back ang activities ng LID, no? At yan po ang unang bahagi ng ating programa na naglalahad ng mga makubuluhang nagawa at mga inisyatiba ng Council for the Welfare of Children sa loob ng nakaraang linggo. Mula sa mabilis na pagtugon sa mga urgent na pangangailangan ng mga bata hanggang sa mga hakbang na nagpapalakas ng proteksyon sa kanilang karapatan at kinabukasan. Sa aming pagbabalik, pagkatapos ng maikling pahinga, magiging sentro naman ng ulat ang mga nagawa at isinagawa ng ating mga regional counterparts na naglalahad ng sama-samang pagkakaisa at epektibong koordinasyon sa buong bansa upang harapin ang mga hamon sa kapakanan ng mga bata. Diyan lamang po kayo, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Makabata Teleradyo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Masaya mag-internet! Maraming laro,
kapiryos at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik ang Makabata Teleradyo. Tulad po ng aming pinangako, narito naman ang aming ulat para sa regional updates. Naimbitahan ng local government unit ng Sanchez Mira, Cagayan si Ate Mary Joy ng RSCWC 2 noong October 7 to 9, 2025 at nakapagbigay ng technical assistance sa formulation ng Local Development Plan and Investment Program for Children on LDPC-LIPC. Ang workshop na ito ay ginanap sa Municipal Hall ng Sanchez Mira at dinaluhan ng kanilang LCPC members. Sa tulong ni Ate Mary Joy, matagumpay silang nakapag-draft ng kanilang LDPC-LIPC. Nagtungo rin naman si Ate Maricel at Ate Joyce ng RSCWC Cordillera Administrative Region sa Bagyas, Benguet noong October 7 to 10, 2025 at nakapagbigay ng technical assistance sa formulation ng Local Development Plan and Investment Program for Children on LDPC-LIPC at Local State of Children's Report o LSCR. Ito rin ay ginanap sa kanilang municipal hall at dinaluhan ng kanilang masisipag na LCPC members. Sa huli, sila rin ay nakapag-draft ng nasabing legacies for children. Si Kuya Romel naman ng RSCWC Bicol ay nagtungo sa Municipal Hall ng Kapalonga, Camarines Norte noong October 7 to 9, 2025 at nakapagbigay ng technical assistance sa LCPC members sa formulation ng kanilang Local Development Plan and Investment Program for Children on LDPC-LIPC. Successful rin silang nakapag-draft ng kanilang plans for children for 2026 to 2028. Si Kuya Hami naman ng RSCWC BARM kasama ang UNICEF Philippines at Ministry of Interior
and local government ay nag-conduct ng training of trainers on child-friendly local governance o CFLG sa RSCWC members at provincial local government units ng BARM noong October 6 to 10, 2025 sa Villamor, Coronadal City. Di matutuwaran ang sipag ng ating mga kasamahan sa region. Iilan lamang sila kada rehiyon, pero napakarami talaga ng kanilang ginagawa dahil back-to-back ang kanilang activities. Saludo kami sa inyo, mga kuya at ate sa ating regions. Ang ating Regional Committee and Subcommittee for the Welfare of Children ay tunay nga naman pong marami ang mga ginagawa dahil sila ang major counterpart structure ng Council for the Welfare of Children at the sub-national level. They serve as the critical link between the national and local government, and they provide direct assistance to local government units and is accountable to both the Regional Development Council and the Council for the Welfare of Children. Kaya po yung nakikita po natin ng mga balita regarding sa ating mga kasamahan sa region ay tunay nga naman na napakarami ng terms like technical assistance. They provided capacity building sa kanilang mga kasamahan sa lokal na pamahalaan dahil yan po ang kanilang pinoprovide na direct assistance sa kanilang counterparts din hanggang barangay level. And syempre pa po, no, they promote and enhance regional coordination and harmonization of efforts for the protection and well-being of children. Yan po. Yan lang ang ating mga balita ngayon. Pansamantala lamang po tayong magpapahinga. Diyan lamang po kayo. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word osaek? Spill! Osaek means online sexual abuse or exploitation of children at magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate. Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
Today's event will mark the launch of the Makabata Helpline 1383. We are positioning the Makabata Helpline to be the focal and apex helpline for children in the Philippines for all children's concerns. Basta bata, tayo po ang bahala dapat. Kudos for always providing the highest quality of service to the children and for primarily taking into consideration the best interests of our children. Let's work together to make the Philippines a place where every child can grow up feeling safe and secure, where violence and abuse have no place, and where every child's dreams can fulfill. This is our banner advocacy. There must be something in us that marks in the Philippines that ay, Makabata 1383, CWC yan. We're proud to join hands with the Council for the Welfare of Children in launching the Makabata Helpline 1383 today. With dedication and collaboration and the use of technology, we can achieve remarkable things. It is true also that when the government and the private sectors collaborate, this is the result. Para sa Kabataang Filipino, Mr. Novare, please dial 1. Mr. Victria, please dial 3. Asek Elaine, please dial 8. Para sa Kabataang Filipino, please dial 3. Isang makabatang araw. Salamat sa pagtawag. Congratulations, everyone! A very big thanks to all of you for making this possible. Let's give ourselves a big round of applause. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kami ang bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ngayon naman po ay panoorin at pakinggan natin ang ulat ng ating kasama sa Celdrens News. Walang iba kundi si Ate Cel. Ate Cel, pasok! Sa layuning mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, pansamantalang ililipat sa online at modular learning ang mga klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Metro Manila ngayong October 13 at 14. Sa kanilang advisory, sinabi ng DepEd-NCR na layunin nitong tiyakin ang kalusugan, kaligtasan at structural integrity ng mga paaralan habang tuloy pa rin ang pag-aaral sa pamamagitan ng online o modular learning. Sa loob ng 2 araw, magsasagawa ang mga guro at kawani ng cleaning at disinfection ng mga silid-aralan at common areas pati na rin ang structural at safety inspection sa mga pasilidad. Maghahanda rin sila para sa mga earthquake drills at iba pang emergency protocols habang pinalalakas ang mga health at safety practices sa mga mag-aaral, guro at magulang. Nauna na rin nagsuspende ng klase ang iba't ibang paaralan sa Metro Manila dahil sa kumakalat na influenza-like illnesses.
Hinimok din ng DepEd NCR ang mga pribadong paaralan na ipatupad ang kaparehong hakbang bilang pag-iingat. Ayon sa FIVOX, 2 malalakas na lindol ang yumanig sa Davao Oriental nitong October 10 na may magnitude 7.4 at 6.8. Tinawag itong doublet earthquake, ibig sabihin 2 magkaibang lindol na halos sabay na naganap sa magkalapit na lugar, kaya't ramdam sa malawak na bahagi ng Mindanao. Hindi ito aftershock kung hindi ay 2 malalakas na pagyanig na maaaring magdulot ng pinsala sa parehong lugar. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mga bata sa mga earthquake drills at disaster preparedness activities. Kung sila ay matututong kumilos sa oras ng sakuna, tataas ang tsansa na magiging ligtas sila at ang kanilang pamilya. Sinusuportahan naman ng Council for the Welfare of Children o CWC ang hakbang ng DepEd na mahalagang sabayan ng mga paaralan ang pagtuturo ng academic subjects at mga praktikal na kaalaman sa paghahanda sa sakuna. Para sa Isang Makabatang Pilipinas, ako po si Ate Sel, nag-uulat para sa Seldrens News. Salamat Ate Sel sa iyong update. Talaga nga naman sa kasalukuyang sitwasyon ng influenza o trangkaso at madalas na lindol sa Pilipinas, mahalagang maging handa upang protektahan ang inyong kalusugan at kaligtasan. Para sa ating mga taga-subaybay, narito ang mga praktikal na payo namin hati-hati sa 2 bahagi. First, yung paghahanda laban sa influenza. Ang influenza ay nakakahawa at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon, lalo na sa mga bata, matatanda, at may sakit na pre-existing. Sundin ang mga ito upang mabawasan ang panganib. Una ay magpabakuna. Kumonsulta sa doktor o health center para sa flu vaccine. Ito ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang sakit, lalo na ngayong tag-init at paparating na mga tag-ulan. Panatilihin din ang kalinisan. Pangalawa, hugasan ng madalas ang mga kamay ng sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 na segundo o gumamit ng alcohol-based sanitizer. Iwasan din ang paghawak ng muka, mata, ilong at bibig. Pangatlo, gumamit ng maskara sa mga pampublikong lugar tulad ng palengke, opisina o sasakyan. Yan yung ating face mask. Magsuot ng face mask upang hindi makahawa o mahawa. Ito ay lalong mahalaga sa mga lugar na matao. Iwasan din ang close contact. Manatiling 1 to 2 meters ang layo sa mga taong may sintomas tulad ng ubo, sipon o lagnat. Kung may sintomas ka, manatili ka sa bahay, magpahinga at kumonsulta sa doktor. Huwag magsama ng iba. Next ay palakasin ang katawan. Kumain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa bitamina at ito ay maaaring prutas tulad ng dalandan at mansanas. Uminom din ng maraming tubig at mag-ehersisyo ng regular. Iwasan ang paninigarilyo at labis na alak. Handa ang bahay. Mag-stock ng basic na gamot tulad ng paracetamol para sa lagnat, decongestant at electrolyte drinks. Siguraduhing may thermometer at tissue paper. Kung lumala ang sintomas, halimbawa ay hirap sa paghinga o mataas na lagnat na higit sa 3 araw, agad na pumunta sa pinakamalapit na ospital o health center. Sundin ang mga advisory ng Department of Health, DOH, para sa latest updates. Pagdating naman sa paghahanda laban sa lindol, ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya madalas ang lindol. Handa ka na ba? Ito ang mga hakbang para sa bantayan, handaan, beripikahin mula sa FIVOX at DILG. Huwag maniwala sa fake news. Yan ang pinakabilin sa atin ng national government agencies. Para sa kaalaman po ng lahat, hindi po na-forecast ang earthquake. Hindi po ito katulad ng bagyo na pumapasok sa bansa na na-forecast. Kaya ano-ano po ba ang dapat nating gawin? Una ay alamin ang mga senyales, makinig sa mga babala mula sa FIVOX app o radyo, siguraduhing may emergency kit sa bahay, canned food, hindi bababa sa 3 araw, bottled water, 1 galon bawat tao araw-araw, flashlight, battery-powered radio, first aid kit,
cash at mga dokumento katulad ng inyong ID or birth certificates. Dapat ang inyong emergency go bag ay nasa lugar kung saan ito ay madali nyo madampot in case of emergency. At next naman ay siguraduhin ang bahay ay secured sa mga mabibigat na gamit tulad ng cabinet, TV at salamin upang hindi bumagsak. Iwasan ang pagtulog o pag-upo malapit sa bintana o maluwag na kisame. Sa mga mataas na gusali, alamin ang evacuation plan ng building. Dahil sa lindol, importante din ang duck, cover, and hold. Kapag nararamdaman ang lindol, agad na mag-duck, yumuko, mag-cover, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at mag-hold on sa hawakan ng mesa. Huwag tumakbo paglabas o gumamit ng elevator. Pagkatapos, mag-check ng gas leaks, sunog o sugat. Next ay magkaroon ng family plan. Sabihin sa pamilya ang meeting point pagkatapos ng lindol. Halimbawa, bakuran o barangay hall. Mag-practice din ng drill tuwing earthquake drill ang inyong pamilya para naman sa mga nasa coastal areas maghanda rin para sa posibleng tsunami at tumakas patungo sa mataas na lugar. Ayan, sa komunidad naman, sumali sa mga disaster preparedness training ng barangay o Red Cross. Mag-volunteer para sa mutual aid tulad ng pagtulong sa mga kapitbahay na may kapansanan. Yan, para sa parehong sakuna, magkaroon lagi ng multipurpose emergency kit na may face masks, hand sanitizer at extra na gamot. Sundin ang mga opisyal na gabay mula sa DOH, PHIVOLCS at NDRRMC para sa real-time na impormasyon. Handa ka, ligtas ka. Kung may katanungan, ay kumonsulta lamang din kayo dito sa mga concerned agencies na to para hindi po kayo nakikinig sa mga fake news or nakakasagap ng mga fake news. Ngayon naman, panoorin natin ang eksklusibong panayam kasama ang mga bata dito lamang sa Kidsclusive. Kidsclusive, pasok! Magandang araw mga Kidsclusive. Ako si Kuya Paul. At ako naman si Ate Jules. Ngayong nakalipas na Biyernes ay ipinagdiwang natin ang World Mental Health Day. Ito ay araw kung saan tayo ay naglalaan ng extra effort para buwagin ang mga maling kaisipan na nakapalibot sa usapin ng mental health. Tama ka dyan, Kuya Paul. At dahil ang usaping mental health ay hindi nakahiwalay sa sektor ng mga bata, nakikiisa ang Council for the Welfare of Children sa advokasiyang ito. Huwag na natin patagalin pa at atin ang pakinggan ang mensahe ng mga makakasama nating child participants dito lang sa Kidsclusive! Kidsclusive! Magandang araw mga ka-Kidsclusive! Nandito tayo ngayon sa Sunken Garden kasama ang ilang child participants. Maaari po ba kayong magpakilala? Ako po si Loribel Eduardo Norias. Ako po si Sam na lang. Hello Ate Lori at hello Ate Sam. So meron lang kaming 4 na questions para sa inyo. Ang ating unang question, in a scale of 1 to 5, with 5 being the highest, gaano kadalas pinag-uusapan ng mental health sa inyong mga paaralan or sa mga kasama niyong bata or sa mga public activities? 4 po. 4. Okay, for our next question naman, kung meron kayong mensahe sa ating mga batang nanonood, ano ito at bakit? Yung mensahe ko po sa kanila about po mental health is, di ba po, mental health po kasi para sa akin, kasi di ba po pag may mabigat po tayo na pinagdadaanan, so pag hindi po tayo nagsasabi sa iba, naapektuhan po yung mental health natin, di ba? Yung message ko po para sa kanila is, kung may mabigat man po sila na pinagdadaanan sa buhay nila, magsabi po sila para mas mabawasan po ito. Ayan, napakaganda ng sagot ni Ate Lori. Dahil bilang bata, nagkakaroon na siya agad ng sense of friendship na dapat chinecheck niya yung mga friends niya at naiintindihan niya yung severity ng pagkakaroon ng nararamdaman sa isang bata. Oo nga Kuya Paul, it's very important talaga that we start conversations and we be open to our emotions para rin hindi tayo nahihirapan na tayo lang yung namamroblema at meron tayong maalala natin na lagi tayong merong malalapitan. Tama. Sa pangatlong tanong naman natin, sa mga nakaraang araw, meron na bang mga taong kumumusta sa inyo o may mga tao na ba kayong kinumusta? Opo.
Opo. Ayan. So, sa mga tao naman na matagal nyo nang hindi nakakamusta o matagal nyo nang di nare-reach outan, sino naman ang mga ito na gusto nyo pang kamustahin? Yung kaibigan ko po. Parents ko po. Ano po kasi, minsan po kasi gabi na rin po sila umuwi. So, pero nag-uusap naman po kami minsan-minsan. Pero, syempre po, naano pa rin po ako. Hindi ko pa rin po sila minsan nakakamusta. Ngayon po, nasa sinabi niya po, mas maganda po nakakamustahin po talaga sila. Ayan, ganun din ako ate, Ika, nung bata ako. Actually, hindi nagkakatugma din talaga ang schedule ko with my parents dahil nga naghahanap buhay sila. So, may mga times din talaga na nakakalimutan kung kamustahin sila dahil meron din naman silang mga pinagdadaan ng problema na siguro isang tanong lang sa ating mga anak nila ay mapapawi ito. Tsaka nakakatuwa rin talaga na magkaroon ng time na makausap natin yung mga pamilya natin at makamusta natin yung mga situations nila. Para sa'yo naman, Sam, gaano ka-importante sa'yo ang iyong mga kaibigan? Importante po sila kasi sila din po yung nasasabihan ko pag may mga problema po ako tsaka yung parents ko po. Ayan, di ba nakakatuwa kasi kahit ako, Kuya Paul, ganun din ako sa mga friends ko. Talagang kadalasan, unang-una ko silang nilalapitan pag may problema ako. At nakakatuwang malaman na ganun din kayo sa mga kaibigan ninyo at pamilya ninyo. Ayan, Ate Ika, idagdag ko lang din na ngayong World Mental Health Day ay ilaan natin itong oras para kamustahin din yung mga tao, lalo na sa ating mga manonood, na kamustahin ninyo yung mga magulang ninyo, yung mga kaibigan ninyo na matagal nyo nang hindi nakakamusta. So ayun, napakaganda ng sagot ng ating mga child participants. Maraming salamat sa pagsali sa ating interview ngayong araw dito sa Sunken Garden. Diyan nagtatapos ang Kids Exclusive! Exclusive. Napakaganda nga naman talaga ng mga sagot ng ating child participants at totoo nga na ang kalagayang mental ay mahalagang aspeto ng kalusugan lalo na para sa mga bata. Tama, Ate Jules. At dito din ipapaalala natin sa lahat ng manonood na hindi October 10 ang nag-iisang araw na dapat ipagdiwang o kinikilala natin ang mental health. Ito ay mahalagang pagtuunan natin ng pansin hanggat na ang bawat tao or ang bawat bata ay magkaroon ng malusog na kinabukasan. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa susunod na Lunes. Maraming salamat sa ating mga child participants at maraming salamat din sa ating pinakabagong host na si Ate Ika. Diyan nagtatapos ang Kids Exclusive! Paalam! Ingat palagi! Salamat Kids Exclusive Team! Ang pagkakaroon ng malusog na isipan at damdamin ay mahalaga upang maging masaya, matatag at handa sa mga hamon ng araw-araw. Tulad ng ating katawan, kailangan ding alagaan ang ating isip. Ayan no, so ito ang ating mga simpleng paraan upang mapanatiling malusog ang ating mental health. Una, magpahinga at matulog ng sapat. Ang pagtulog ay parang recharge o pahinga para sa ating utak at katawan. Kapag kulang tayo sa tulog, mas madali tayong mairita, mahirapan mag-isip at bumaba ang ating konsentrasyon sa pag-aaral o paglalaro. Kaya siguraduhing may tamang oras ng tulog gabi-gabi upang makaramdam ng sigla at saya kinabukasan. Ikalawa, kumain ng masusustansyang pagkain at uminom ng sapat na tubig. Ang ating katawan at isip ay magkaugnay. Kapag malusog ang katawan, mas malinaw at magaan din ang pakiramdam natin. Iwasan ang sobrang matatamis o maaalat na pagkain tulad ng junk foods at mas piliing kumain ng gulay, prutas, isda at iba pang pagkaing mayaman sa protina. Huwag ding kalimutang uminom ng maraming tubig upang manatiling alerto at masigla. Ikatlo, maglaro at gumalaw. Ang paglalaro ay hindi lamang kasiyahan. Ito rin ay paraan upang maibsan ang pagod at stress. Kapag tayo ay naglalaro o nag-eehersisyo, gumagawa ang ating katawan ng mga happy hormones na nakakatulong para gumaan ang ating pakiramdam. Ayan. Para naman sa ika-4, sabihin ang inyong nararamdaman. Normal lamang na makaramdam ng lungkot, takot o galit minsan. Hindi kailangang itago ang mga damdaming ito. Ang mahalaga, marunong kang magbahagi ng iyong nararamdaman sa taong pinagkakatiwalaan mo, tulad ng iyong magulang, guro o kaibigan.
Ang pag-uusap ay nakakatulong upang gumaan ang loob at makahanap ng solusyon sa anumang problema. At panghuli, magpahinga sa paggamit ng gadgets. Ang sobrang oras sa cellphone, tablet o computer ay maaaring magdulot ng pagod sa mata at utak. Bigyan din ng pahinga ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng ibang bagay. Magbasa ng libro, gumuhit, magtanim o tumulong sa mga gawaing bahay. Sa ganitong paraan, mas magiging kalmado at masaya ang iyong pag-iisip. Yan, sa pagsunod ng simpleng mga hakbang na ito, maaalagaan mo ang iyong kalusugang pang-isip at madarama mo ang balanse ng masiglang katawan at masayang damdamin. Tandaan, ang malusog na isipan ay pundasyon ng isang makabata, maligaya at matagumpay na buhay. Ayan na. Dako naman tayo ngayon sa pinakahihintay natin na segment ng ating programa, ang ating shoutout segment. Check natin ang ating live stream ngayon. Siyempre, una, nakita ko kanina si Kuya Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City. Shout out, Kuya Sean. Next naman ay si Maricel Lacchio Frisco, watching from San Isidro, Cabuyao, Laguna. And then, Marichi, watching here from Antipolo City, isang makabatang hapon po. And then si Dante Lacerna Japson, watching from St. Bernard, Southern Leyte. And then, si Ate Cynthia Cartala Bersabal, Ate Cams. Hi, Ate Cams. Watching from Region 7 to support my BFF RC sa Region 12. Ayan, mamaya lamang po meron tayong i-interviewin sa Region 12. Rose Lily Bakiran, watching from Cabagan, Isabela, a child-friendly municipality. And then si Violeta Bagsit Mansit, watching from Kalawan, Laguna. Ayan, si Kuya Elino nag-message din, watching from Cabagan, Isabela Province, Validation Child-Friendly City. Pa-shoutout Mayor Mila Albano Mamawag, Isabela Provincial Admin Christopher Mamawag, Vice Mayor Ferdinand Fugaban, OIC MSWDO Rose Bakiran. Wow, ang daming exclamation points ni Kuya Elino. Ingat po kayo dyan, Kuya Elino. Child-Friendly Municipality First Year, Third Class Category. Ayan. Segundina Mondilia, hello. Magandang hapon sa lahat from Butuan City. Ayan, ang aking dating team leader, si Rodel Valdez Cabadu. Ate Cams, hello. Hi. Okay, watching din. Okay, mamaya, no, magbabasa pa tayo ng mga shoutouts later lamang po. At mag-chat lamang po kayo. Sa mga gusto pong bumati, mag-comment lang po kayo dito sa aming Facebook page live stream. Banggitin ang inyong mga gustong ipabati, wag lang kalimutan kung saang lugar kayo. Pero ngayon, mag-commercial break lang po muna tayo. Magbabalik ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura. Marina, Because our alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive!
aggressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word osaek? Spill! Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate! Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Today's event will mark the launch of the Makabata Helpline 1383. We are positioning the Makabata Helpline to be the focal and apex helpline for children in the Philippines for all children's concerns. Basta bata, tayo po ang bahala dapat. Kudos for always providing the highest quality of service to the children and for primarily taking into consideration the best interests of our children. Let's work together to make the Philippines a place where every child can grow up feeling safe and secure, where violence and abuse have no place, and where every child's dreams can fulfill. This is our banner advocacy. There must be something in us that marks in the Philippines that Makabata 1383, CWC yan. We're proud to join hands with the Council for the Welfare of Children in launching the Makabata Helpline 1383 today. With dedication and collaboration and the use of technology, we can achieve remarkable things. It is true also that when the government and the private sectors collaborate, this is the result. Para sa Kabataang Filipino, Mr. Navarre, please dial 1. Mr. Victria, please dial 3. Asek Elaine, please dial 8. Para sa Kabataang Filipino, please dial 3. Isang makabatang araw. Salamat sa pagtawag. Congratulations, everyone! A very big thanks to all of you for making this possible. Let's give ourselves a big round of applause. Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo.
maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Nasa linya na po natin ngayon ang Regional Coordinator natin mula sa RSCWC Region 12. Let's all welcome Miss Leanne May Silva o Ate Lay. Makabatang hapon, Ate Lay, kamusta? Hello po, isang makabatang hapon po sa lahat. Hello, isang makabatang hapon po sa inyo dyan, Ate Cams. Wow, long time no see, Ate Leanne. Ayan, alam ko na sobrang busy nyo ngayon dyan sa Region 12, kaya naman ay uumpisahan ko na ang aking tanong. So quick sharing po tayo, no? Please share sa ating viewers kung ano ang mga activities nyo ngayong buwan sa Region 12. Ayan, so maraming salamat po no sa una-una po sa lahat, maraming salamat po Ate Cams and to the Makabata Teleradyo no for the invitation para sa Region 12 at para ma-share din po ang aming mga activities. So for this month po ng actually no nakaraang buwan up to now, nakafocus po ang ating RCWC 12 sa pag-provide ng technical assistance sa ating mga iba't ibang local government units sa Region 12 para sa pag-formulate po ng localized child protection policy, sa pag-develop po ng 4 legacies for children at of course no, sa preparation na rin po sa upcoming National Children's Month celebration. So yun din po yung mga naging focus ng mga partners natin and to ensure din po talaga na may participation din po ng mga bata as we prepare for the upcoming activities for this Children's Month celebration. Ayun. Thank you sa updates mo, Ate Lay. Ano-ano nga ba ang ginagawa niyong paghahanda ngayon para sa 33rd National Children's Month? Ayan, yun nga po ma'am, Ate Kamson, na mention ko po, kinoconvene po natin ngayon ang mga iba't ibang child representative or ang tinatawag po namang Regional Child Core Group kung saan ito po ay nire-representa ng mga iba't ibang bata sa ibang rehiyon para pag-usapan no, kung ano yung mga ideal activities or their preferred set of activities for the Children's Congress because yun din po ang aming goal na talaga manggaling mismo sa mga bata yung mga activities na ibibigay din nila sa kanilang mga co-child representative. And also, we prepared set of fun activities for our children in the centers no, sa ating Bahay Pag-asa, sa ating RRCY, sa RSCC, sa Regional Study Center for Children at sa Home for Girls. So, and we also have a certain activities or upcoming collaborations with the Regional Juvenile Justice for the JJ Week celebration, Juvenile Justice Welfare Consciousness Week.
And with the RACU naman na activity with their partners, WADAs or Social Welfare Development agencies na partner ng RACU. So, ayun po ang mga upcoming activities. So, pinaplansya pa po natin and hopefully, ma-share din po namin sa Makabata Teleradyo sa CWC ang mga accomplishment namin once matapos po ang mga activities. Yan, thank you Ate Lay. Tunay nga na magkabila ang mga activities ng ating regional counterparts and magkadikit nga pala ang ang NCM at ang JJ Week. Yes po, opo. Yes. Ate Lay, ano ang iyong mensahe sa mga manonood at meron ka bang gustong i-shout out? Ayan, sa lahat po ng mga nanonood po, no, lalo-lalo na po dyan sa aming mga kasamahan sa CWC National Office and also dito po sa Region 12, aking mga supportive regional counterparts from the different RSCWCs and also din po sa mga members po ng Regional Committee for the Welfare of Children SOCSERGEN. Binabati ko po kayo ng isang makabatang hapon and sana ay mas patuloy niyo pa po kaming suportahan sa mga upcoming CWC or RCWC activities at suportahan po ang ating mga initiated and activities at the regional level. And also po, no, gusto ko rin pong ibahagi rin po ang aking pakikipagkaisa po sa lahat ng mga nasalanta po ng lindol at ng bagyo po dyan sa ating mga kasamahan sa Luzon, lalong-lalo na po sa ating partners from Visayas or RCWC Region 7 and RCWC 8, no, kung saan man po. And of course, recently lang din po dito sa Mindanao, lalong-lalo na po sa aking katabing rehiyon, ang Region 11 na na-affected din po. So, sana po ang aking mga counterpart ay okay. And also the children, no, hopefully we really push, no, to ensure the child protection, particularly in emergency situation. Lagi po nating iprioridad ang mga bata, lalo na po sa panahon ng sakuna. Ayun lang naman po, Ma'am Cams. Yes, maraming salamat Ate Lay at tunay ngang apekto sa atin ngayon yung mga sunod-sunod na lindol sa ating bansa, no? At sana kayo ay nasa safe space naman, Ate Lay. At maraming salamat sa mga sharing mo ngayong araw na to. Sigurado ako na maraming natutunan ng ating viewers sa inyong mga balita para sa amin. At good luck sa inyong mga activities and preparations para sa National Children's Month. Paalam, Ate Lay, and kayo po ay mag-iingat. Ayan po si Ate Lay Ann Silvia, ang ating regional coordinator mula sa RSCWC 12. Pahinga po muna tayo sandali, wag po kayong aalis, magko-commercial break lang po tayo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Pagkat magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu?
Delusional! Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word osaek? Spill! Osaek means online sexual abuse or exploitation of children at magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate! Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso. Today's event will mark the launch of the Makabata Helpline 1383. We are positioning the Makabata Helpline to be the focal and apex helpline for children in the Philippines for all children's concerns. Basta bata, tayo po ang bahala dapat. Kudos for always providing the highest quality of service to the children and for primarily taking into consideration the best interests of our children. Let's work together to make the Philippines a place where every child can grow up feeling safe and secure, where violence and abuse have no place, and where every child's dreams can fulfill. This is our banner advocacy. There must be something in us that marks in the Philippines that ay, Makabata 1383, CWC yan. We're proud to join hands with the Council for the Welfare of Children in launching the Makabata Helpline 1383 today. With dedication and collaboration and the use of technology, we can achieve remarkable things. It is true also that when the government and the private sectors collaborate, this is the result. Para sa Kabataang Filipino, Mr. Navarre, please dial 1. Mr. Victria, please dial 3. Asek Elaine, please dial 8. Para sa Kabataang Filipino, please dial 3. Isang makabatang araw. Salamat sa pagtawag. Congratulations, everyone! A very big thanks to all of you for making this possible. Let's give ourselves a big round of applause. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then.
bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Dumako naman tayo ngayon sa Makabatang Bayan segment kung saan muli tayong maghahatid ng isang mahalagang ulat na natanggap mula sa Makabata Helpline 1383, ang ating tulay sa pagsusulong ng karapatan at proteksyon ng bawat bata. Ang ulat ng ating tatalakayin ngayon ay natanggap nitong buwan ng Agosto sa pamamagitan ng Makabata Helpline Facebook page, isa sa mga platapormang maaaring gamitin upang mag-ulat ng anumang uri ng pang-aabuso o ibang issue na may kinalaman sa mga bata. Paalala lamang po sa ating mga tagapakinig at manonood, maaari pong maging sensitibo ang kaso na ito kaya't hinihiling namin ang inyong pag-unawa. Ang ulat ay mula sa isang concerned citizen na nagpahayag ng pangamba hinggil sa isang video na kumakalat sa isang social media platform. Ayon sa kanya, ang naturang video ay nagpapakita ng isang bata na umaakyat sa isang bintana habang ang kaniyang magulang ay hinahayaan lamang ito at kinukunan pa ng video. Matapos matanggap ng Makabata Helpline 1383 ang ulat, ito ay agad na inirefer ng ating helpline officer sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang magsagawa ng investigasyon at mabigyan ng nararapat na proteksyon ang bata sa nasabing video. Ayon sa feedback report ng kapulisan, kanilang inirefer ang kaso sa Regional Anti-Cybercrime Group sa pangunguna ng Women and Children Cybercrime Protection Unit, ang WCCPU. Batay sa kanilang nakalap na impormasyon, napatunayang ang nasabing account ay pagmamay-ari ng magulang ng bata. Bumisita rin ang ating kapulisan kasama ang VAUSI desk ng barangay upang masuri ng mabuti ang kasalukuyang sitwasyon ng bata. Ipinabura na ang video mula sa online platform at sumailalim ang magulang sa counseling habang ang pamilya ay patuloy na minomonitor. Paalala lamang po sa lahat ng ating manonood at tagapakinig. Kung may alam po kayong katulad na sitwasyon o kung may mga katanungan ukol sa karapatan ng mga bata, maaari po ninyong i-report sa Makabata Helpline 1383 gamit ang iba't ibang plataporma upang mabigyan ng agarang proteksyon at masiguro ang kanilang kaligtasan. Ang mabilis na koordinasyon at pagtugon sa kasong ito ay patunay ng ating pangako na pangalagaan ang kapakanan ng bawat bata na nangangailangan ng proteksyon at suporta. Lubos po kaming nagpapasalamat sa ating mga partner agencies, lalo na sa ating napakaaktibong kapulisan para sa kanilang agarang pagtugon sa mga ganitong kaso. Ang Council for the Welfare of Children sa pamamagitan ng Makabata Helpline 1383 ay patuloy na nagsusulong ng mga advokasya para sa proteksyon ng bawat bata at kanilang pamilya. Kabilang dito ang mga kampanya ng pangkamalayan upang ipaalam ang karapatan ng mga bata upang mas mapalakas ang laban kontra pang-aabuso at mabigyan ng sapat na pag-aruga at suporta ang ating mga kabataan. Maging mapagmatsyag po tayo lagi. Huwag mag-atubiling magsumbong kung may nalalaman o nasaksihan kayong pang-aabuso sa mga bata. Ang karahasan laban sa kabataan o bata sa anumang anyo ay hindi katanggap-tanggap at ito ay labag sa batas. Kung may nais kayong iulat, tumawag lamang sa Makabata Helpline 1383 o magpadala ng mensahe sa ating iba't ibang plataporma. Pwede kayong tumawag sa 1383 at pwede rin kayong mag-text or mag-message sa Smart na 0919-354-1383 at Globe naman na 0915-802-2375. Maaari din kayo mag-chat sa Makabata Helpline 1383 Facebook at Instagram. I-click naman ang Makabata logo sa website ng CWC
At tandaan lamang po, no, sama-sama nating protektahan ang bawat bata at itaguyod ang isang ligtas, maayos at makabatang mundo para sa lahat dahil ang bawat bata ay mahalaga. Sa panahon ngayon, no, ng social media, madalas nang nagiging public ang mga pribadong sandali ng pamilya na maaaring magdulot ng hindi sinasadyang pinsala sa bata. Ang video na ito ay nagpapakita ng isang vlog o content creation na hindi isinaalang-alang ang kaligtasan ng bata na maaaring maging viral at ma-expose pa ng higit ang na panganib. Ito ay paalala na ang pagiging influencer o content creator ng mga magulang ay hindi dapat maging dahilan upang maging abala ang proteksyon ng anak. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan mahigit 70% ng population ay aktibo sa social media based din sa datos ng Digital 2023 report, ito ay parang double-edged sword. Maaaring maging source ng abuse, katulad ng cyberbullying o exposure, o ng solusyon reporting. Gayunpaman, kailangan ng mas malakas na kampanya ng kamalayan upang turuan ang publiko na hindi lahat ng cute o funny videos ay safe. Maaari itong maging form ng exploitation. Ang CWC advocacy campaigns tulad ng pagtuturo ng karapatan ng bata, halimbawa, right to safety under the UN Convention on the Rights of the Child, ay critical upang mapalakas ang vigilance ng komunidad at maiwasan ang pag-normalize ng risky behaviors. Ito ay nagpapaalala na ang child abuse o neglect ay hindi laging sobrang violent. Maaring subtle tulad ng paghayaan na katulad ng hayaan na mapunta sa panganib ang isang bata sa isang content. Para sa mga magulang, ito ay aral na ang online presence ay dapat responsible. I-consider ang consent at safety ng bata bago mag-post. Para sa publiko, ang Makabata Helpline 1383, which is toll-free, a toll-free hotline, Facebook at iba pang platforms ay libre at confidential na nagbibigay ng 24/7 support. Kung may katulad na sitwasyon, huwag mag-atubiling mag-report at maaaring makaligtas kayo ng buhay sa pamamagitan ng pagtawag lang or text sa 1383. Sa kabuuan, ang ulat na ito ay positibong halimbawa ng kung paano gumagana ang sistema ng proteksyon sa bata sa Pilipinas. Mabilis, kooperatibo at nakatuon sa pagbabago. Ito ay nagbibigay ng pag-asa na sa bawat ulat may pagkakataon para sa mas mahusay na kinabukasan ng ating mga bata at kabataan. Kung may karagdagang tanong o karanasan, maaari rin i-report o magtanong sa Makabata Helpline 1383. Kung hindi kayo sigurado sa inyong nasaksihan o nakita, lagi kayong maaaring mag-message sa Makabata Helpline 1383 para sa agarang sagot at tulong. Salamat po at yan ang ating Makabatang Bayan segment. Commercial break po muna tayo, no? At dyan lamang po kayo magbabalik ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na
fashion statement na ito? Ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik ang Makabata Teleradyo. Nasa linya na natin ngayon ang ating panauhin mula sa National Commission for Indigenous People or NCIP Region 4A Calabarzon. Let's all welcome Mr. Edelito J. Sumangil o mas kilala sa Kuya Edsu. Hi Kuya Edsu, makabatang hapon po.
Makabatang hapon po sa lahat. Kamusta po kayo at bati po muna kayo sa ating manonood at taga-subaybay. Okay, makabatang hapon po sa lahat ng mga nanonood ng CWC at lalo na sa ating mga kabataan sa buong Pilipinas. Ano po? Magandang hapon po sa lahat. Ayan, maraming salamat Kuya Edso sa paglaan ng iyong oras para sa panayam na ito. Umpisahan ko na po ang ating kwentuhan, Kuya Edso. Yes, Please ma'am. share naman po sa ating viewers kung sino po ang NCIP at kung ano ang inyong mandato. Okay. Ang tanggapan po ng NCIP ay isang tanggapang nasyonal na binuo sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 upang ipatupad ang nakasad nito sa pangunguna po ng aming chairperson, Dr. Maria P. Pascua, isang katubong from Cordillera. Ang NCIP po ay binuo sa ilalim po ng IPRA na kung saan ito ay nilagda ng ating mahal na Presidente Fidel B. Ramos noong October 29, 1997. Kaya sa ngayon, sa ginagawa natin, kada Oktubre po ay nagkakaroon po tayo ng mga selebrasyon. At ang batas po na ito ay upang kilalanin, nagtataguyod sa karapatan ng katubong pamayanang kultural, katubong pamayanang kasama po ang mga kabataan. Hindi lang po ito pang elders, kundi karamihan, kababaihan, kabataan, hanggang sa saling lahi po. At upang ipatupad ang nakasal sa saligang batas na ito na po ay nagsaling sa ating konstitusyon upang itaguyod at kilalanin ang karapatan ng bawat katubong pamayanan. At upang ituwid ang naging maling kasaysayan patungkol po sa ating pamamayang katutubo. Ayun. At ang NCIP po ay may mandato rin na kung saan ay may dapat pangalagaan, magsulong ng interes ng kapakanan ng mga katubong pamayanan na may wastong pagsalang-alang sa kanilang mga beliefs, customs, traditions, and institution. Yun po yung NCIP sa ngayon. Ayun, maraming salamat po sa inyong pinaka-description ng NCIP. Kuya Edzo, ang pangalawa ko namang tanong sa'yo, pag-usapan natin yung Indigenous Peoples Month. Ano Yes, po ma'am. ba ang mga nakalinya ninyong activities sa inyong celebration at ano ang inyong official theme for this year? Ang ating pong IPRA ay gaya ng sinasabi ko, ito ay taon-taon ginaganap sa panahon ng buwan ng Oktubre na sa ngayon ay ang ating pong team, no, ay ito ay tinatawag na Weaving Culture Enriching Future. So ibig sabihin po, ito ay isang ginaganap upang kilalanin din ang mga ambag ng ating pong katutubong pamayanan sa ating pong bansa. Ayan. Aside po dito, Kuya Edsu, ano pa po yung mga nakalinya ninyong activities sa NCIP na gusto niyo pong i-share sa ating mga taga-subaybay? Marami po tayong nakalinya na taon-taon namin ginagawa. Ito yung mga pagbibigay ng aral, no, sa mga katutubo at hindi katutubo upang malaman nila ano ba talaga ang katutubo. Kasi kung minsan ang katutubo ay nagiging tampulan ng ating pong tampulan ng iba na dahil sa mababang uri. Pero ngayon, ang ginagawa po ng NCIP ay upang ipakilala ano ang mga ambag ng katutubong pamayanan sa pag-unlad ng ating bayan. So sa ngayon po, ang sinasabi nga natin, ang ating pong tema ngayon ay paghahabi ng kultura, pagpapayaman ng kinabukasan ay isang matalinhagang pahayag na nagbibigay diin sa kalahagan ng papapanatili at pagsama-sama ng kultura ng mga katutubo sa mga makabagong kaunlaran. Katulad sa paghahabi ng mga sinulid upang makabuo ng matibay at magandang tela, ipinapahawatig nito ng ang mga tradisyon kultural ay mahalagang bahagi ng isang matatag, makulay at nagkakaisang hinaharap. Yun po yung ating pong tema ngayon. Wow, napakaganda po ng inyong theme, paghahabi ng kultura. Ayan, maraming salamat Kuya Edsu. Meron ka po bang mensahe sa ating mga manonood at may nais po ba kayong batiin o i-shout out?
Sa ngayon po, inaanyayahan po ng National Commission on Indigenous Peoples ang lahat ba ng mga Pilipino na makiisa sa pambansang pagdiriwang ng buwan ng mga katutubong pamayanan ngayong 2025 at 28th anibersaryo ng IPRA. So dalawa po yung aming sineselebrate ngayon, yung 28 years of IPRA at yung pong ating commemoration ng ating pong IP Month celebration. Okay, maraming salamat Kuya Edsu. Thank you for discussing NCIP and the Indigenous Peoples Month. Tiyak na maraming natutunan ng ating viewers ngayong araw. Happy Indigenous Month po sa inyo at sa buong bansa. Katuwang Salamat ninyo po, ma'am. ang Council for the Welfare of Children para sa paggunita at pagkilala sa kanila bilang isang mahalagang komunidad sa ating lipunan. Good luck po Salamat sa po sa inyong lahat. mga activities at magkita-kita rin po tayo sa National Children's Month celebration Yes, ma'am, ngayong oo. November. At November 7 po ay mag-enjoy din kami na Yan. magpapadala po kami ng kabataan na sasama sa ating pong Children's Week, no? At ito naman ay para ipakita rin namin na yung mga kabataan natin ay natututo na, na kasi dati ang mga kabataan namin palagi nakatago. Pero ngayon binibigyan namin sila ng laya upang makita ano ba ang buhay sa labas. Para naman maging aware sila ano na ang ating bayan ngayon sa ngayong kasalukuyan. yes, tama yan Kuya Edsu. Dapat sila ay hindi kabahan na lumabas at makasalumuha din sa ibang mga bata. Maraming salamat Kuya Edsu at ikaw ay mag-iingat palagi at Salamat po. sa inyong mga biyahe at gawain. Paalam po Salamat Kuya po. Edsu. Yes, ang ngalan po ng NCIP Region 4 sa panguna po ng aming pong Director, Dr. Carlos P. Buasin Jr. Siyempre sa lahat po ng katutubong pamayanan at mga empleyado ng NCIP, kami po ay nagpapasalamat sa CWC sa bibigyan niyo po pagkakataon upang kahit maliit pero nakapagbibigay po kami ng konting kaalaman patungkol po sa ating mong katutubong pamayanan. Maraming salamat po. Maraming salamat Kuya Edsu. Yan po si Ginoong Edelito J. Sumangil o Kuya Edsu ng National Commission for Indigenous People o NCIP Region 4A. Okay, commercial break po muna tayo sandali. Magbabalik ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, its fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country.
From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word OSAEC? Spill! OSAEC means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate! Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy.
Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Today's event will mark the launch of the Makabata Helpline 1383. We are positioning the Makabata Helpline to be the focal and apex helpline for children in the Philippines for all children's concerns. Basta bata, tayo po ang bahala dapat. Kudos for always providing the highest quality of service to the children and for primarily taking into consideration the best interests of our children. Let's work together to make the Philippines a place where every child can grow up feeling safe and secure, where violence and abuse have no place, and where every child's dreams can fulfill. This is our banner advocacy. There must be something in us that marks in the Philippines that ay, Makabata 1383, CWC yan. We're proud to join hands with the Council for the Welfare of Children in launching the Makabata Helpline 1383 today. With dedication and collaboration and the use of technology, we can achieve remarkable things. It is true also that when the government and the private sectors collaborate, this is the result. Para sa kabataang Filipino, Mr. Navarre, please dial 1. Mr. Victria, please dial 3. Asek Elaine, please dial 8. Para sa kabataang Filipino, please dial 3. Isang makabatang araw. Salamat sa pagtawag. Congratulations, everyone! A very big thanks to all of you for making this possible. Let's give ourselves a big round of applause. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Makabatang pagbabalik sa Makabata Teleradyo. Ito na po muli tayo sa ating shout-out segment at binabati ko po ang ating mga kasamahan sa Office of the Executive Director, sila Kuya Koy, Attorney Bry, Ate Grace, si Miss Gren, Miss Mel, and Chi. Ayan, talagang napaka-busy ng araw na to. Kasama namin buong araw ang OED sa mga video recordings ni Kuya Jello, ni Yusek Angelo M. Tapales. Shoutout din kay Edie Jello at syempre pa ang Deputy Executive Director namin si D.E.D. Che at saka si Kuya Jeff. Hello! And shoutout sa Administrative and Finance Division kay Miss Norms, Miss Heidi at sa mga kasamahan natin sa HR budget, sa procurement, sa supplies. Ayan. At syempre pa sa Monitoring and Evaluation Division, ang nililid ngayon ni Miss Chris. At sa Localization and Institutionalization Division, kung saan ay Division Chief si Kuya Elino. Miss ka na namin dito sa Teleradyo. Sana next episode ay host ka na ulit dito. Next naman ay sa Policy Plans and Research Division, si Tita G, Kuya Pau, and ang mga kasamahan natin dyan sa second floor. At syempre, makakalimutan ba natin ang ating Management Information Systems Unit kila Kuya Emmer? At syempre, ang makakalimutan ko ba naman ang aking team, ang unit ko, ang Public Affairs and Information Office. At ang mga nasa tech booth, si Ika, si Kuya Marvin, at si Ate Dasi. Ayan. Next is ang Project Management Office, ang Makabata Helpline 1383. Ayan, Tita Lee. Miss ka na rin namin. Kailan ka ulit mag-host? At syempre, hello kay Attorney David and staff.
ng ating mga helpline officers, ang mga nagto 24/7. Syempre pa, binabati ko rin ang aking asawa, si Jefferson Lizardo, ang aking mama, si Marita Jacinto, at ang aking kuya, Sanay, nakakatapos lang ng kanyang med board exams nitong 2 sunod na linggo. Kayang-kaya mo yan, kuya. Sana ikaw ay pumasa sa huling board exams na to. Ayan. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa mga nakikinig at nanunood ng aming programa ngayong araw. Kami po ay lubos na nagpapasalamat din sa inyong suporta at pagmamahal sa bawat batang Pilipino. Magkita-kita po muli tayo. Hello rin, shout out kay Kuya Julio sa studio. Syempre pa po, no, magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo dito lamang sa Radio Magazine 1278 kHz kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Sa ngalan po ni Yusek Angelo M. Tapales o Kuya Jello, muli ako po si Ate Cams, basta bata, kami ang bahala. Watch Edie Jello on the go! Samsung. Para may waki naman ako. Medyo pakita ko dyan. Nakaka-irita. Pero ma-assistant mo yan, ha? Ay, talaga na-assistant para nakikita ni Izzy na lang. Ay, nakamute ka na. Thank you.